Alright, mga sangkay, tingnan po natin itong sitwasyon ngayon kasi mayroon daw muntikan ng sumabog. So ngayong araw nga po mga sangkay, SONA at eto na nga po, mayroon daw po muntikang may balita po mga sangkay na may muntikan na. No, kamuntikan na, buti na lang nahanap daw po ng mga otoridad po natin. Anyway, bago tayo magsimula, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, guys, subscribe nyo na po yung ating YouTube channel para lagi po kayong updated sa mga balita. Okay, mga information na mahalaga dito sa ating bansa. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, so, ano itong ganap ngayon? Kasi nga po mga sangkay, ito yung balita na lumabas. Ayan. Sabi po dito, ngayong araw nangyari mga sangkay, mula po ito kay Jesus Falsis. Kay Falsis po ito mga sangkay. Isa pong improvised explosive device daw po. Or IED. Exploded near DOJ. So, sumabog mga sangkay. Pero na-intercept po. Ibig sabihin na nahadlangan ang pagsabog nito sa kung saan man ang target. Ayan o. An IED was intercepted before exploding near the Senate. So, muntikan daw po mga sangkay. Pambira talaga itong nangyayari ngayon. Sana po, hindi na po higpitan po ng mga pulis, no? Itong mga nagaganap kasi para nagiging normal po itong mga ganitong klaseng nangyayari sa Pilipinas eh. Alam nyo, mga sangkay, very alarming na nga po yung nangyayari sa ating bansa kasi normal na lamang po yung may biglang pinapatumba sa labas, di ba? Bigla na lamang namamalengke ka na lang, bigla na lang, yun na, may mangyayari na sa'yo. Kaya medyo nakakatakot po ngayon lumabas yung mga kababayan eh. Medyo kinakabahan po talaga dahil dito po sa mga nangyayari. Ayan no, mga sangkay. That is unprecedented for all past SONAs. The government should be prepared for all disparate attempts today. May binanggit po dito, mga DDS. So, DDS po ang tinutukoy nitong si Falsis. But, hindi naman po natin alam kung kanino po nanggaling yan. No, pero, ayun na nga po mga sangkay. So, umano pala talaga to. Sumabog. Ayan po, exploded near DOJ eh. Ang akala ko nga mga sangkay, hindi po nangyari yung pagsabog. So, nangyari po pala talaga. So, na-intercept ng mga otoridad po natin bago po mangyari ang kung saan man ang target nila mga sangkay. At siguro naman makikita kung sino ang naglagay niyan, di ba? Kung mayroon pong may mga CCTV naman siguro ang paligid, imposible namang wala. So, kung sino ang may gawa nito, nako, mga sangkay, dapat makita. Ayan o, marami ang nagkomento at ang sinisisi dito, mga sangkay, yung mga supporters ng kabila. Tuwing mag-a-attempt talaga sila ng people power, laging nasa ibang bansa. Si Sara Mau daw po, sabi po ni, Jen. Sobrang totoong manggugulo ng gobyerno ang mga DDS moves, sabi dito ng isa. Sabi naman ng dito, not only DDS but the other. Okay. So puro mga sangkay yung sinasabi nila. Ito mga komento naman po ito ng mga sa side po ng mga supporters ni PBBM. Sinasabi po nila na mga DDS daw po ang gumawa niyan. Pero kapag sa side naman po mga sangkay ng mga DDS yan, ang sasabihin nila, tanim ng sila-sila lang din daw po yung nagtatanim para isisi sa kanila. Yun lagi po yung rebat ng mga yan mga sangkay, di ba? Yun lagi po yung sinasabi nila na kapag halimbawa, tulad po nito, muntikan na. Ang sisiin po nila, yung tinanim nila yan kasi desperate move para lang kunwari, makuha nila yung simpatya ng taong bayan. Well, yung mga ganyang klaseng bagay, pwede naman talaga mangyari. Pero, sa ganitong panahon, mga sangkay, na marami pong mga kapulisan, parang nakapagtataka lang din eh. Paano nila nailusot yan? Lumabas nga lang ako, mga sangkay, ang daming pulis sa kalsada.
talagang mas pipiliin mo bumalik na lang ng bahay kasi alam mong delikado kasi baka mayari ka kasi maraming nagbabantay. 'Di ba? Kung may gagawin kang kalokohan. Katulad nito, sino ba ang naglagay niyan, mga sangkay? May mga sinasabi yung mga supporters sa PBBM pero hindi naman po yan na-identify kung sino. Pero sana makita po talaga kung sino kasi mahirap yung nag-aakusa po tayong lahat, mga sangkay. Sabihin natin na, baka ganito ang nangyari. Baka kasi ganito to. Diba? Mas maganda kung meron po tayo talagang ano ba tawag doon, naiisip na kung sino man ang may gawa niyan. Na mayroong ebidensya. Imposible naman wala pong CCTV, di ba? So sana mahanap po yun. Matindi to Isa po itong improvised explosive device. Delikado po yun. Paano kung doon po yung sa Senate building talaga? 'Di ba? Maraming mga doon, maraming mga nagtatrabaho doon. Andun yung mga empleyado na mga senador. Maraming mga security doon. At higit sa lahat, nandun yung mga senador. Pambihira. So, sana po mga sangkay, makita po talaga kung sino yung may kagawan nito. Mahirap yung nanguhula tayo. Hindi mga sangkay, pambihira. Na-intercept lang daw po. Bago po pumutok, ayan po mga sangkay, bago mag-explode. Doon sa malapit sa Senate building. Uy, delikado. So, nadala siya mga sangkay sa ibang part. Kumbaga, doon na po nangyari yung pagsabog. Bira. So, sana mga kababayan tayo, wag naman po tayong umabot sa sukdulan, no? Na ganito, na kung ano-ano na lamang po yung naiisip po natin para po, kasi alam ko lahat naman po tayo may mga iba-ibang pinaniniwalaan. Meron po tayo mga political color, mga sangkay. Pero wag naman po tayo, sanang humantong tayo sa kababawan ng mga sangkay na kahit po sa mga masasamang paraan gagawin na para lamang po maitaas ang kung sino man ang sinusuportahan. Hindi ito nakakaano mga sangkay. This is very alarming po talaga kasi biruin mo, may mga pulis po yan. May mga nagbabantay pero nakakalusot pa rin po yung ganito mga sangkay. So, napaka-delikado, no? So sana po mga sangkay, masakote may gawa nito. May CCTV yan, imposibleng walang CCTV. So dapat po yan mahanap, mga sangkay. Alright, well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Dito po kasi ako nag-upload mga sangkay ng mga content na kapupulutan po ng kaalaman at aral. Alright, ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.